Hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Senator Marcoleta even if sinuportahan ko siya nung eleksyon. Hindi po personal ang hindi ko pagsang-ayon. Hindi ko lang talaga nakikita yung point bakit mo pinoprotektahan ang mga diskaya, Sen. Dapat kung gaano ka kagalit sa ABS-CBN noon, ganyan ka dapat kagalit sa diskaya ngayon. Dahil ang ABS-CBN wala naman hong ninakaw. Pero yung mga diskaya, limpak na salapi ng Pilipinas. Hindi ka dapat ang nagsasabi, number 1, hindi ka dapat ang nagsasabi na protektahan sila. Dapat ikaw ang nagsasabi na ibalik nila yung pera na ninakaw nila. Ikaw dapat ang mangunguna. Dahil ikaw dapat ang pumoprotekta sa amin dahil binoto ka namin. Kaya hindi ko maintindihan na bakit parang pinagtatakpan mo sila. Hindi ho po pwede na kakalabanin mo si Senator Tito Sotto dahil lang ayaw niyang suportahan ang gusto mo dahil ang gusto mo hindi naman talaga kasaang-sang-ayon. Hindi po. Ayoko po. And again, it's nothing personal. The Diskayas should be persecuted. Thus, Diskayas should give back what they stole. They should provide proof of all of the money that they gave to the politicians. And yes, please investigate the connection to the speaker first. Kalma. Why? Because, di ba, binawi ni Curly at pinalabas nyo na natakot siya kay speaker? No. If totoong nagbigay siya kay speaker, prove it. Ilabas ang proof na nagpadala ka ng pera kay speaker. To think, walang flood control project sa distrito ni speaker. And remember, the speaker only controls his district. Sa sinabi naman ni Kong Meow 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 na syempre si speaker ang naging guardian ng distrito naman niya, prove the allegation that the speaker, like you said, you have personal knowledge of his corruption. Proof. Wag meow meow meow. Kasi like I said, investigate the speaker first. Siya naman ang may gusto ng open by cam. Siya ang may gusto na i-open ang lahat. And let me remind you, ang gagawin o ang ginagawa ni Zaldico, kahit pa noon, it doesn't mean na ginagawa yan ni speaker ngayon. Ang kahirapan kasi niyan, puro chismis at walang proof. Kung dati-rati, pwede yan, ngayon hindi na. Because the Filipino people deserves the truth. Kaya ayoko talaga na haluan ng politiko o political color ang ating fight against corruption. Dahil gusto nilang guluhin ang Pilipinas. At saka pasensya na kung hindi talaga ako papayag na sasabihin yung the president should resign. Sige, the president will resign. Sino nga ipapalit? Sino ipapalit na na agad-agad, hindi dahan-dahan? Kasi syempre papababain niyo yung presidente, so sino papalit? Yung papalit, kahit nga impeachment niya, ayaw niyong ipa-face? Gawa-gawa ba ang impeachment? Di ba may proof naman sa mga tantrum niya? O galit na naman kayo sa akin, hindi yan personal attack. Truth yan. Facts yan. Kasi kung sasabihin nyo sa akin sa actual na pangyayari, si Leni hindi mananalo bilang presidente. Pero nung naging vice president siya, may mga programa siya na buhay pa hanggang ngayon. 'Di ba? Mayor man siya ng Naga, pero national pa rin ang scope ng suporta sa kanya. Can your pro tempore president, yung gusto nyong ipalit, say the same? Of course not. And again, that's not personal. Alam niyo mga kababayan, hindi lamang po si Jam Magno ang nakakapansin na tila ba pinoprotektahan po nila Senator Marcoleta o ng tinatawag na Duterte Block yung pong mga diskaya. Sa totoo lang, hindi lamang po yung mga senador na yon ang napapansin ng mga tao, ng mga netizen, pati po ang mga DDS, mga kababayan. Kung i-check niyo po yung kanilang mga content, puro sila banat, puro sila batikos kay Vico Sotto, and then meron po silang tema ng pagtatanggol at pagprotekta po sa mga diskaya. So talaga pong masasabi mo na parang baliktad yata ang mindset ng mga ito. Bibigyan ko po kayo ng example, hindi lamang po ito first time na nangyari. Nung pong si
Senyor Aguila ay inimbestigahan sa Senado. Sinong binanatan ng mga DDS? Si Senator Rison Tiveros. Nung pong si Alice Guo ay inimbestigahan sa Senado, sinong binanatan ng mga DDS? Si Senator Rison Tiveros. At meron po silang tema ng pagtatanggol, pagja-justify, pagpapaliwanag sa mga kasinungalingan di umano na sinabi ni Alice Guo sa Senate hearing. So, si Alice Guo ang kanilang gustong protektahan, depensahan, at yung nagbubusisi at nag-iimbestiga ang gusto nilang banatan ng banatan, si Senator Rison Tiveros. Noong pong inaresto at inimbestigahan sa Senado si Kibuloy, sino binanatan nila? Si General Torre, si Senator Rison Tiveros, si DOJ Secretary Boying Remulla. Kung sino yung mga gustong ilantad ang totoo, panagutin ang dapat panagutin, yun ang mga binabanatan at tinitira ng mga DDS. At kung sino yung mga akusado, yung mga may mga mabibigat na akusasyon at may mga probable causes naman, yun ang mga pinagtatanggol ng mga DDS. And then, ganoon din ang ginawa nila kay Duterte. Si Duterte na may pananagutan, na umamin naman, sino binanatan nila? Si PBBM. If I'm not mistaken, ganun din. Nung hinuli si Tebes, ang binanatan, ang gobyerno, at ayun. Iba po talaga, baligtad po talaga. And then ngayon, ayun po, ang kanilang pinagtatanggol, si Diskaya at ang binabanatan si Vico Soto. Bakit nyo kailangang ipagtanggol? Hindi pa pwedeng, tama po sa Senator Soto, hindi pa pwedeng maging star witness si Diskaya dahil hindi naman nila, unang-una, hindi nila sinasoole. Yung mga di umano'y yaman nila na nakuha nila diyan sa mga maanumalyang proyekto na pinasok nila sa gobyerno. So, paano mo gagawing star witness yun? Isoli muna nila ang kanilang mga yaman na nakamal nila sa di umano'y maanumalyang flood control projects. At hindi lang flood control, pati mga hospital at mga silid-aralan or school buildings na hindi tapos. Pinakita po yan sa KMJS. And bukod doon, in the opinion of public, in public opinion, sa nakikita natin, guilty po ang mga Diskaya. Hindi pa man sila hinahatulan ng korte, pero yung mga ebidensya, testimonya, at yung mga pinakita nila sa publiko ay may pangitain po ng pagiging guilty. So, paano mo gagawin star witness yan? Kung sila yung pinaka-least guilty, di sana okay lang. Pero mabigat Sila yung nagpakasasa Kung mapapatunayan yan, sila yung nagpakasasa sa pera ng taong bayan. Habang yung mga Pilipino binabaha. Namomroblema sa pagpasok sa school, sa trabaho, apektado ang buhay, ang kalidad ng edukasyon. Hindi makatulog sa gabi dahil may baha sa loob ng bahay. Namamatay sa leptospirosis. Tapos sila, komportable ang tulog, maayos ang buhay, nakakapag-travel, magaganda ang kotse, sandamakmak ang kotse, alahas, mamahaling bag, habang yung mga Pilipino nagsasuffer. O pwede ba yun? Nagawin mo pang star witness yan at protektahan? Mag-isip naman kayo mga DDS. At sana si Senator Marcoleta makita yon. Sino pa yung mga gustong ipagtanggol ng mga DDS? Yan si Harry Roque, pinagtatanggol nila. Samantalang kahit si Harry Roque, hindi niya maharap yung mga kaso niya. Ang binabanatan nila, si Senator Rison Tiveros, si Sara Duterte, pinagtatanggol. Ang mga binabanatan ng mga DDS, yung mga nagbubusisi ng mga di umano'y maanumalyang paggamit ng confidential fund. May mga red flag at notice of disallowances ng COA or sa COA. So bakit kailangan niyo ipagtanggol? Bakit hindi niyo muna intayin ang resulta? Tuwan-tuwa sila dahil diniklara ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment ni Sara Duterte. Pero sinabi ba ng Supreme Court na inosente si Sara Duterte? Diba hindi naman? Na technical lang mga kababayan, pero sa 2026, abangan po natin yan. Ano pa? Ang pinakamalupit, yung Farmally investigation. Binanatan nila ng binanatan si Dick Gordon, sila Senator Rison Tiveros noon, if I'm not mistaken, sila Senator Kiko, binanatan nila ng binanatan dahil sila yung mga nagbubusisi sa Farmally. Bakit nila binanatan? Dahil yung kanilang poon, idol nila si Duterte, pinoprotektahan ng Farmally. Sinasabi nga na parang wag umattend yung mga resource person. Hanggang sa ano nangyari? Wala. Anong nangyari dyan? May napanagot ba sa Farmally? Bilyong-bilyong halaga rin ng pera ng taong bayan ang involved doon. Pero wala. Parang ganito lang ba tayo? May
susulputang skandalo, katiwalian. Pero dahil may mga nagtatanggol at may mga kumakalaban sa mga taong nagbubusisi at nag-iimbestiga at pinagtatanggol yung mga akusado, mawawala na naman ng saysay ang pinaglalaban or ang paglaban sa katiwalian. Hindi po ba mga kababayan? At tama po yung sinasabi ni John Magno na huwag po ninyong patalsikin si PBBM sa September 21 sa rally. Dahil alam naman po natin pare-pareho kung sino papalit. At sobrang problematic po kapag po nangyari yon, no? So, wag po nating hayaan, payagan yung mga grupo na may mga personal, political interest na humalo sa mga rally kontra korupsyon at sisigaw ng bring him home, bring this home, and then resign this, resign that. Wag po nating hayaan na sila ay ma-occupy nila or ma-take over nila yung rally para sa kanilang mga personal na political na interest. Ang laban po natin ay laban sa korupsyon. At nakikita din naman po natin yung gobyerno lumalaban din sa korupsyon. So, wag po nating payagan ang mga grupo na gagamitin ang September 21 para sa kanilang advantage. And tama din po yung sinabi ni John Magno na yung mga proyekto, programa ni VP Leni Robredo nung VP pa, si Mayor Leni Robredo hanggang ngayon napapakinabangan ng mga Pilipino kahit hindi na siya Vice President. Yung Weavers of Hope, pinagkakakitaan up to now, naging livelihood ng ating mga kababayan dyan sa Lamitan City sa Basilan. Yung mga pabahay sa Marawi, Angat Buhay Villages sa iba't ibang lugar, ayan, papakita ko po sa inyo. At yung iba't ibang livelihood program na isinagawa nila noon, at yung pagbibigay nila ng skills sa ating mga kababayan na nagresulta sa pagkakaroon nila ng trabaho at kabuhayan. At yung mga scholarships. Mga programa na pangmatagalan at proyekto na mapapakinabangan ng mga taong bayan kahit umalis na sa pwesto si Vice President Leni Robredo ang iniwan niya. Nagamit ng maayos ang pondo, walang issue sa paggamit ng pondo, walang red flag sa COA. 4 consecutive highest COA ratings pa nga. And maliit lamang ang pondo, pero naging masinop at napakinabangan ng taong bayan. So yun lamang mga kababayan, maging matalino tayo at mahusay sa mga bagay-bagay na nangyayari sa bansa natin. Huwag po tayong maniwala sa mga propagandista at sa mga grupo na gusto lamang i-take over ang mga nangyayaring issue or mag-take advantage sa mga nangyayaring issue ngayon para sa kanilang pansariling political interest. Maraming pong salamat sa panonood.